Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga karibyo natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibyo natin, lagot ka ngayon Castro. Namutla, di nakaligtas sa pasabog ni BP Sara at former President Rodrigo Roa Duterte. Ebidensyal, nilabas na. Yan po ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Balitaan ng Bayan TV. Yan mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na mga karibyo natin, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po nating alamin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV. Magpapakulong na lang daw si Digong kaysa harapin mga kakotsero ang mga kaso na ang kaso pala rather na inihabla sa kanya ni Franz Castro. Feeling ko there's a disconnect. I don't think hindi ibig sabihin nun na hindi haharap si Digong. But let's see kung ano pa talaga yung laman ng balita na yan. Ito po kasi nakita ko. So yan mga karibyo natin, baka sabihin naman ni Castro na talagang oo nga, may kasalanan nga talaga si Digong mga karibyo natin kasi hindi gusto niya na lang makulong, di ba? Ganun talaga pag makikitid ang utak mga karibyo natin, no? Ako po yung kanina dito sa balita po ng Sunstar ito eh. Sabi, Duterte on subpoena against him, I'd rather go to jail. Makulong na lang daw siya, sabi niya. Former President Rodrigo Duterte said he is willing to go to jail after a Quezon City court issued a subpoena in relation to the criminal charges filed against him by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Okay, so mga kotsero, parang hindi ako masyado kumbinsido dito. So hinanap ko yung balita. Hindi ko na hinanap yung sa SMNI kasi ang haba eh. So ito na yung tinignan ko. Itong sa balita. Okay, panoorin natin to. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa humarap sa subpoena. Iginit yan ng dating Pangulo kasunod ng pagpapatawag sa kanya ng piskalya sa Quezon City. Kaugnay ito sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Okay. Noong October 11 nang umano'y pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa programa sa SMNI. Allegedly. Ito'y pinagtanggol ni Duterte ang hinihinging confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Inulit yan ni Duterte kanina at saka nagpatutsada muli kay Castro hinggil sa nakukuha niyang budget. Inakusahan ng dating Pangulo na pinopondohan ni Castro ang mga makakaliwang grupong laban sa gobyerno. Hindi magtataka. Kay Castro at iba pang grupo, ilabas ang kanilang book of accounts. So yun mga karibyo natin, no, maganda lang ito sila Castro pag sila yung naghahanap mga karibyo, no? Pag sila naman yung hinahanapan mga karibyo, wala rin naman maipakita. Sa palagay niyo po ba walang karapatan, no? Lahat naman 'di ba may karapatan na bususiin at humingi, no, ng audit, no? Yung result ng audit ng Kongreso kung meron man about diyan sa kanilang extraordinary fund, 'di ba? Lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino, as long as ikaw ay Pilipino mga karibyo natin, di ba? Meron kang karapatan kasi nagbabayad tayo ng tax eh. At yung tax na ginagamit diyan sa Kongreso ay galing po yan sa taong bayan, di ba mga karibyo natin? Kaya may karapatan po ang bawat isa na magtanong kung saan po napupunta yung ninyo, no? Na walang resibo o certification lang. Yan po yung hinahanap ni dating President Duterte mga karibyo natin na hindi naman maibigay itong Castro ito, no, mga karibyo natin. Pero kung sila yung sila yung makapaghanap dito kay BP Sara, talagang ganun-ganun lang, 'di ba? Pero pag tayo naman po ang naghahanap sa kanila, lang, no? Patay mali siya mga karibyo natin, parang hindi nila pinapansin, 'di ba? Yung gusto nating malaman. Nako talaga. Magpakulong na. Dahil ba, ito, pasensya na, putulin ko lang ulit. Dahil ba mga karibyo nakasandal po sila sa malakas na opisyal dyan sa Kongreso?
dyan sa House of Representative, itong Makabayan Block. Kaya ganyan na lang sila, no? Kalakas ng loob ngayon, na mga karibin natin. Nako talaga. na lang ako kasi ano man ako, oppress ako ni Franz. Ito, Pastor, assuming lang, naka-i-question ninyo yung confidential fund. Ngayon gusto ko i-question, buksan mo rin ang libro ni Franz, pati yung mga left. Saan nila binigay yung project nila na pera? Saang project yan? At kung kaninong kamay binigay? That's a legitimate question, mga kotsero. Kasi alam naman natin na ang Makabayan Block, very, very, very... So yan nga po mga karibin natin, yan po yung sinasabi natin na maganda lang sila kung sila po yung, di ba, sila yung naghahanap ng mga butas, no? Pero pag sila naman po ang nahanapan ng butas, mga karibin natin, wala. Yeah? Patay mali siya sila, Makabayan Blank, Blank, yan, Makabayan Blank, mga karibin natin. Patay mali siya lang itong si Castro. Parang wala bang hinahanapan rin sila, wala namang sinasagot eh. Walang nilalabas, mga karibin natin. Ibig sabihin, alams na. Diba? Iwan ko nga ba kung bakit nga ito kinakampihan nila eh. No? Bakit nakipag-alyansa dito si House Speaker Romualdez, mga karibin natin. No, na alam naman nating lahat, no? Nating lahat, mga karibin, no? Na itong Makabayan Block, talagang may may lahing makakaliwa ito. Ay, nako. May mga comment mga karibin, may nagko-comment na bakit daw ganito ngayon, ha? Kung sino pa yung mga kalaban ng gobyerno, yun pa ang sinusuportahan, no? Tama rin eh. Bakit nga ba? pro sa leftist. That's a leftist group. Wala na akong tanong-tanong dyan. It's a fact. It's been proven. Ilang beses na silang nahuli. And alam din natin na merong pag-kidnap na naganap. So, mga kotsero, alam na ho natin na ganyan talaga ang karakas ng Makabayan Block. Kaso nga lang, it's not, hindi nabubulgar. It's because of whatever Congress has or kung ano man yung proseso ng COA dyan sa gastos ng Congress. For some reason, hindi siya nauungkat. So, mga kotsero, for me, itong question ni Digong is a very legitimate one. Although, ako feeling ko na misinterpret lang siya dito sa una niyang sinabi na magpapakulong na lang siya. Ang kutob ko dyan, ang feeling ko dyan, baka baka nagpapaka-sarcastic lang tong si Digong. Kasi alam niya naman si Digong very sarcastic to si Digong. Magpakulong na lang ako kasi ano man ako, oppress ako ni See? Ang ano ko lang dyan, mga karibin natin, opinion ko lang dyan, gusto lang iparinig, no, ni dating President Duterte dito sa mga Makabayan Block kung anong yung gusto nilang marinig, no? Yun naman talaga yung gustong marinig ng mga Makabayan Block eh. Yung makulong si hindi nga lang Makabayan Block mga karibin natin, 'di ba? Kahit nga po yung iba diyan eh, 'di ba? Yan po yung talagang gustong marinig nila. Na makulong po itong ating dating mahal na dating presidente, mga karibin natin, no? So yan, binibigay na sa inyo. Di ba? Binibigyan na kayo ng hint ni dating Pangulong Duterte. No? Yan yung gusto nyo marinig. Yan, binigay sa inyo. Ba? I think this is just a sarcastic comment. Wala nang iinis lang ng kaasar. Si Kuya nga tumawa Si Kuya nagtanong, tumawa di ba? So, I'm more inclined to believe na ito ay isang sarcastic comment lang. That should not be taken seriously. Kaso siniseryoso nung Franz Castro. Siniseryoso nung Franz Castro at saka na Makabayan Block. Munta nga eh. Ayan, nakatatawa. Unahin natin tong kay Raul Manuel. Ito yung sabi niya. Parang parang mga parang mga eng-eng tong mga to eh. Pa-victim ang peg. Sabi. Kabataan Party List slams Duterte's theatrics. Ay, yan kayo magaling. Di ba meron ka pa nga patula-tula noon nung budget hearing ng DepEd? Patula-tula ka pa dun sa confidential funds. So, di ba matatawag na theatrics yon? Ay, nako. Ito sabi. Kabataan Party List Representative Raul Manuel criticized former President Rodrigo Duterte's theatrical response to the grave threat, quote-unquote, charges filed against him by Franz Castro. Ito yung sinabi ni Raul Manuel. Sinabi ni former President Rodrigo Duterte na inoppress daw siya
ng ating colleague na si Kong Franz Castro. Tingin natin, grabe naman kung makapagsabi ng oppressed, parang pa-victim ang style ng dating Pangulo. Alam niyo mga kotsero, ulitin ko lang. Nagtatawanan nga sila dito. Ayan, oh, ayan, ulitin ko lang, ha, oh, ayan. Magpakulong na lang ako kasi Tawa si Kuya, eh. oppress ako ni Franz. It's obviously a sarcastic comment. Eh, syempre, para meron din silang para meron silang pang quote-unquote sagot. Kunyari may sagot, ang gagawin nila, seseryosohin nila yung mga comments. Maraming ganyan, eh. It's a classic deflection style ng mga taong pikon. Yung mga joke, seseryosohin yan, ganun yan. Insulto naman yun. Mga totoong oppressed at mga naging biktima, halimbawa nung termino niya. Ang mga naging biktima ng mga pagpatay dahil sa kanyang kill na pronouncement. Tapusin nyo muna yung sa ICC bago kayo magaganyan. Kasi napapahiya na kayo ng sobra-sobra. Ang isa rin na nakita natin na hindi maganda sa halip na salubungin ang patawag ng korte, nagbato pa siya ng dagdag na banta na hindi raw natutuwa ang militar and intelligence forces sa pagkaso ni Kong Franz sa kanya. Alam niyo mga kotsero, that's his opinion. I mean, baka merong, of course, being the former president, of course, may mga kilala yan sa intelligence community, sa military community, and baka may mga nagko-communicate sa kanya ng mga bagay-bagay. And we don't know if it is a fact or if it is indeed a fact or one of his hyperbolic statements. Diba? Hindi natin alam eh. Alam na ang isa lang ang sure natin mga kotsero. And this is existing. Tuloy nangyayari na ito panahon pa lang ni Digong. O nung presidente pa lang si Digong. Kapag siya nagsasalita, you cannot take his word on face value. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng you cannot take his word at face value. Merong mga may mga subliminal messages, may mga hidden meanings, minsan sarcasm and spite, and sanay na tayo sa ganun ni Digong. So, this could be a one of his hyperbolic statements, or baka meron talaga nagko-communicate sa kanya na merong mga grupo-grupo sa loob ng intelligence and military na hindi natutuwa sa mga ganap. It is his opinion nonetheless. Wala namang doon. I don't think it is dangerous or anything. I don't think it is a threat. Mukhang hindi naman to threat. Baka lang na feeling nyo na binabantaan kayo kasi militar at intelligence. Alam naman natin, ang NDFP or National Democratic Front, kung saan kasama ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List, ang ACT Teachers, at Bayan Muna. Yung mga grupo na yan, parte yan ng NDFP. Yan ay kapatid ng CPP-NPA. So, ganun yun mga kotsero. Dahil kapatid yan ng CPP-NPA, kapag nakarinig yung mga tao na yan, tulad ni Raul Manuel, ni Franz Castro, Arlene Rosas, Carlos Zarate, Nery Colmenares, pag nakakarinig sila ng mga salitang military and intelligence forces, papanik yung mga yan. Okay. Tingin din natin, ang pagpapaawa ngayon, wala naman masyadong maniniwala dyan. First place, sino ba yung may Davao Death Squad? Sino ba yung nagsabi na ginamit ang confidential intelligence funds para sa kanilang madudugong mga pana? Davao Death Squad, napatunayan nyo na ba yan in court? Wala. Maski nga si, what's her name? Laila de Lima, hindi napatunayan yan eh. Maski nga, di ba yung nila, yung star witness nila, wala, nagtatago na ngayon. Tsaka itong, well, we all know Mindanao has been NPA infested for the longest time. Wala na yung mga karibin natin, ang inaabangan lang ng mga kabayan black, no? Yung mga sasabihin ni dating Pangulong Duterte. At ito na nga, no? Lahat ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte, sinuseryoso nila. No? Kasi doon lang sila kukuha ng doon lang sila kumukuha ng lakas ng loob, mga karibin natin. Alam naman natin kung magsalita itong si dating Pangulong Duterte, walang preno yan, no? Kung ano yung nasa puso niya, talagang sinasabi niya po, no? Yun nga lang, sineseryoso po ng iba na gaya nga ng mga kabayan black, sineseryoso po lahat ng sabihin. Kahit na alam mo naman na, di ba, biro lang or something na gusto niya lang, di ba, asarin yung mga katulad nila. O, di ba? Kung siseryosohin nila talaga lahat, wala tayong magagawa, mga karibin natin. Ganun talagang ugali nito para lang may mapag-usapan, no? At ngayon nga, mga karibin natin, nalilihis na po yung issue na ipinupukol sa kanila ni dating Pangulong Duterte about dyan sa extraordinary fund. Yung nagiging issue na tuloy ngayon, yung pagkaso nila kay dating Pangulong Duterte. Nako po, mukhang nalilihis na at nililihis na nila ang usapin at usapan, mga karibin natin na patungkol po dito sa extraordinary fund na hinihingi nga ng taong bayan. Di lang po si Pangulong Duterte, taong bayan na po,
Kasi tingnan nyo po sa mga comment po, sa mga comment section ng mga content creator, mga karibin natin about sa dito sa CIF at saka extraordinary fund, talagang hinahanapan nga itong House of Representative maging ang Senado ng resibo, di ba? Kung saan nila pinaggagastos yung extraordinary fund na yan, travel expenses at unaudited expenses, di ba? Fund. Di ba? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa mga galawan ng Makabayan Black, lalo na po itong si Castro, Manuel at Brosas. Naka po talaga. Yan mga karibin natin, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa isyong ito, right? Right mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, no? At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balitaan ng Bayan TV. Maraming salamat po.